Hello, I am Dr. Grace Carol P. Beltran, your dermatologist, dermatologic and aesthetic surgeon, genetologist and obesity expert, and resource person. Ang pag-usapan natin ngayon ay very practical, no? At saka yung talagang lagi nating nararanasan sa clinic, no? Ito po ay part 1 pa lang kasi medyo mahaba eh. So, ako kasi mula nung nagkaroon ng pandemic, no? Hindi na ako naglalagi sa clinic. So, ang ginagawa ko, by appointment na lang lahat ng pasyente ko. So, ito yung lagi nating sinasabi sa mga pasyente na kapag nag-appointment po sila, sana po i-update nila yung secretary kung tutuloy po ba sila dun sa appointment nila o hindi. Kasi napakahirap naman po yung nag-aantay kami dun na darating yung kayong mga pasyente, yung pala hindi naman pala kayo sisipot, no? Kaya it's very it's very good if kayo mga pasyente ay magsasabi a day before the scheduled appointment po ninyo kung kayo po ba ay matutuloy o hindi. Para alam po namin kung ilang pasyente ang titingnan, gaano kaaga si doktor ako pupunta at anong oras ako matatapos. Kasi hindi lang naman po clinic ang ginagawa ko. Okay, so yan. Tapos, kaming mga doktor kasi, we are very friendly, no? I'm talking about myself. Ako kasi, very friendly ako, tsaka madali akong kausap, palakwento, ganyan, madaldal. At tsaka kung may tanong kayo, lagi akong sumasagot, not unless na lang na napindot ko, na-delete ko yung question ninyo. Pagka ganun naman na hindi sumasagot, ulitin lang po ninyo yung mga tanong ninyo para masagot po agad na ko, no? Ayan. Wag lang po kayo magtatanong ng after 9 p.m. ng gabi, not unless it is an emergency. Kung emergency, anytime talaga yan. Pero kung hindi naman emergency, magtatanong lang kayo ng presyo ng gamot. Wag naman po yung madaling araw at saka yung after 9 o'clock ng gabi. At saka sana po mga 8 o'clock in the morning and onwards, no? Yun. Kasi naalala ko, mayroon akong pasyente na 4 o'clock ng umaga, nagtatanong na ano yung presyo ng gamot. Natutulog pa po ako kasi 4 o'clock a.m. pa lang po yun. Tapos, ang laging tinatanong ng mga pasyente ko, Doktora, ano ba naman yan? Habang buhay ba ako? Hanggang kailan ko ba ipapahid yung mga gamot na ito, no? Yan. Mahirap pong sagutin yan. Kasi karamihan ng mga sakit sa dermatology ay genetic, no? Kapag genetic, ibig sabihin, lifetime po yun. Kasi ulit-ulit talaga kasi yung sakit mo kapag ka may trigger, no? So, kung paulit-ulit, so hanggang meron, papahid ka talaga. Ganun ang mangyayari nun. Kaya mahirap talaga po ang mga dermatologic problem. Kasi nga, yung iba namamana, kaya lifetime ang pag-ulit-ulit ng sakit mong ito. Kaya kailangan, lifetime din yung pagpapahid mo ng mga gamot. But, of course, you should consult your doctor kasi hindi naman lahat po ng gamot na binibigay sa inyo ay safe for a lifetime application. No? Kaya kapag hindi na tumatalab at lagi nyo nang ginagamit, it's about time to consult your doctor. And my suggestion is every time you use the medicine, kailangan magtanong po kayo dun sa doktor po ninyo kung dapat po ba niyo ituloy o hindi. Ayan. Tapos, kasi kuminsan, tawag dito, may mga pasyente na medyo masakit magsalita, kasi nga hindi mo sila napagbibigyan kaya medyo masakit ang pananalita nila. Like for example, meron akong pasyente na nagpipilit, naturuan ko yung doktor na pupuntahan niya para gumawa ng isang procedure kasi nga ayaw niyang magbayad sa akin. So, di ba napaka-unfair naman yan? Ako nag-training, nag-aaral ng pagkadalubhasa, how many years of experience. Pagkatapos ituturo ko lang doon sa doktor niya kasi hindi marunong yung doktor niya kung ano yung gagawin. Dahil pumunta siya sa akin pero maning-mali yung diagnosis. Kaya sabi ko kailangan gawa natin ng test yan para malaman natin kung tama ba talaga yung diagnosis o hindi. Tapos sabi niya, paano yan, doktor? Hindi naman alam nung doktor na yun kung saan kukuha at saka pwede bang ituro ninyo sa kanya kung saan kukunin na bahagi ng balat at saka kung anong gagawin. Sabi ko, hindi naman pwede yun kasi kaya nga, that is what makes us different from other doctors, no? Kasi may ibang doktor na nagpapakadalubhasa, pumupunta sa ibang bansa, gumagastos para lang magpakadalubhasa. At meron naman doktor na syempre hanggang dyan na lang, no? Parang okay na sila. In my case kasi I'm doing that dati before pandemic, every year I'm going abroad just to study. That is 3 times a year, no?
At saka, nagbabasa din ako, hindi naman palabasa. Mahilig ako magbasa ng mga topics about medicine. At saka, may specialty. So, ang tagal ko na rin sa practice, kaya ang years of experience ko, talagang maganda na rin po. No? Kaya, kuminsan, kapag nag-charge kami ng mas mahal doon sa kanilang doktor na hindi naman expert, may natural lang po yun. Kasi, iba naman po yung aking pagkadalubhasa doon sa doktor nila. Kaya wag po nilang sasabihin na tuturuan ko yung doktor nila para gumawa ng tama na dapat gawin dahil syempre unfair naman po yun sa amin. Ayan. Tapos sasabihan ka pa na mukha kang pera kasi ayaw mo turuan yung doktor niya, di ba? Napaka rude naman po no na sasabihan mo ng ganun. Ayan. Kasi kung minsan, pag binigyan mo yung pasyente ng mga gamot, hindi naman agad nagtutugma yun. No? These are very rare instances na pag nagbigay ka ng gamot, syempre naggumasto sila, they expect a miracle. Ibig sabihin, kahit na matagal na yung sakit nila, ilang taon na, ilang years na, ilang buwan na, ganun, ilang linggo na, kailangan gumaling agad sila. Hindi naman po parating ganun. Pero most of the time, ganun talaga. Pero hindi parating ganun. Kaya pagka nagkakaroon ng ganung problema na hindi agad gumagaling o bumabalik-balik, kailangan bumalik din po kayo sa doktor ninyo. Kasi sometimes, ang ginagawa namin mga doktor para makatipid yung pasyente, hindi naman kaagad ginagawa ng laboratory test or procedure para nga hindi sila masyadong magastusan. At hindi sila masyadong, kasi iba pag bisihan, gawa natin ng ganitong test, yung mga 30,000 yung magagastos mo. Ay, ang mahal naman. Kaya ang ginagawa ko, dahil marami na rin akong experience, binibase ko sa experience yung ibibigay kong gamot. Ngayon, kung hindi tumalab during the first time, then they have to follow up. Babalik po kayo para alamin ninyo kung ano ba yung pwede nating gawin. Hindi yung pupunta kayo sa ibang doktor, magrereklamo kayo, chichismis ninyo yung doktor na kasi yung first drug of choice, iba naman po yung sa mga procedure na gagawin. Sometimes, kailangan mo gawa ng procedure para malaman mo kung ano talaga yung sakit niya o para mapagaling mo yung isang tao na may sakit na yun. Tapos kuminsan yung mga pasyente, hindi rin sumusunod sa mga sinasabi mo. Sabihin mo sa kanila ganito, babaguhin nila. Tapos pag hindi gumaling, sisisihin ka nila. Tapos ang mangyayari niyan, pupunta sila sa ibang doktor, sisiraan ka. No? Mga ganun eh. Hindi lang naman po pasyente ang naninira, kahit doktor, no? Kahit doktor, naninira din po, no? Kasi dito sa ating bansa, uso ang crab mentality. Kaya kapag nainggit sa iyo yung ibang kompetensya mo sa profession mo, sisiraan ka nila. Kaya kung ano-anong sasabihin sa iyo na hindi naman totoo, no? At hindi nila gina-justify yung mga sinasabi nila kasi they don't need to justify. They just make sira to any doctor na sa tingin nila ay mas nakakaangat sa kanila po. Okay, so we will go to part 2 of our discussion kasi medyo limited lang po ang time natin, no? So, please, if you have any more questions para maidagdag ko sa next topic natin, please call my numbers and please like and share my account.